Una sa lahat, sa pool sa video, dating SK Kagawad, binarel ng 4 na beses sa Taguig City. Ninakaw pa ang motor ng biktima, pati ang bag na may lamang kalahating milyong piso. Ang buong detalye ng karumal-dumal na krimeng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Presidential son at Congressman Sandro Marcos kusang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. Habang si Congressman Pulong Duterte ayaw raw. Problema sa ICI, kulang daw sa budget at kulang pa sa kapangyarihan. Nagbitiw na si dating DPWH Secretary Rogelio Singson, umapila sa mga mambabatas. Dating Special Advisor sa ICI na si Baguio Mayor Benjamin Magalong nag-abono raw nung bahagi pa siya ng komisyon. Pati ang pumalit sa kanyang si dating PNP Chief Rodolfo Azurin nag-abono rin. Panahon na nga ba para bumuo ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa lahat ng korupsyon sa gobyerno? Siyam na Pilipinong pinalaya ng rebeldeng grupong Houthi sa Yemen. Muling makakapili ang kanilang pamilya ngayong Pasko. Lalaking nambuli ng broken-hearted, pinugutan sa Dipolog City. Ang update sa galaw at lakas ng bagyong Wilma. At sa Frontline Showbiz, ang #1 multo ngayong taon, bandang Top of Joe na umuna sa Billboard Philippines, Spotify at Apple Music PH. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure pero humingi ng executive session si Congressman Sandro Marcos. Wala raw siyang itinatago at binanggit din niya ang mga proyekto sa Davao. Kabilang nga sa pinaiimbestigahan ng flood control sa distrito ni Congressman Pulong Duterte. Sabi ni Pulong, ayaw niyang humarap sa ICI na anya'y ginagamit lang sa propaganda. Nasa Frontline ang balita niyan si Gerard de la Peña. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this honorable commission? I do. Sumalang na sa pagdinig sa Independent Commission for Infrastructure si Presidential son at House Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Pero ang live stream ng hearing tumagal lang ng ilang minuto. Humiling kasi ng executive session ang abogado niya para malaya raw makapagbigay ng impormasyon ang kongresista. We again request that for an executive session for Congressman Marcos. We grant your request, so we will adjourn the session and go into executive session. Pumayag naman ang kongresista na ilabas ang video recording ng testimonya niya sa ICI. Ayon kay Congressman Sandro, hindi siya ipinatawag ng komisyon. Hindi rin daw siya paksa ng anumang investigasyon. Voluntaryo siyang humarap sa pagdinig ng ICI para makatulong sa investigasyon sa flood control scandal. Wala po akong tinatago, so I am happy to assist them in any way, shape, or form. Matatanda ang pinaratangan siya ni dating Congressman Zaldico na nagsingit ng 50 billion pesos sa national budget mula 2023 hanggang 2025. Pero tulad ng pagtanggi ni Congressman Sandro noon, muli niyang iginiit na kasinungalingan ang mga aligasyon ni Ko. It's pure fabrication and pure lies. It's a political ploy, and I've already attributed it to attempts at destabilization of the government. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City. Nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon. Ba't pa ako maglalagay ng projects doon? Bukod sa budget insertions, lumabas sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism na nakakuha ng 15 billion pesos na allocables. Ito yung pondo ng DPWH na napupunta sa bawat distrito para sa infrastructure projects. Tinawag itong bagong anyo ng pork barrel. Tinanong tungkol dyan si Congressman Sandro, pero hindi siya sumagot. Report on your allocable. Thank you. Kung si Sandro humarap sa ICI kahit hindi pinapatawag, si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sinabi kahapon na bukas sa investigasyon kaugnay ng mga kinukwestiyong proyekto sa kanyang distrito. Pero ngayon, sinabi niyang hindi siya haharap sa pagdinig ng ICI dahil wala raw itong kapangyarihan at jurisdiksyon sa kongresista. Ginagamit lang daw ng palasyo ang ICI para sa propaganda at ginagawa raw na punching bag ang mga hindi kaalyado ng administrasyon. Tanong naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, bakit biglang dinaga si Congressman Pulong? Ano raw nangyari sa sinabi niyang wala siyang tinatago at walang kinakatakutan? Sagot naman ni Congressman Pulong, hindi siya umatras. Umayaw lang siya sa palabas. Giit pa niya, hindi raw siya ipinanganak kahapon para mahulog sa patibong nila. Hindi rin daw siya parte ng Appropriations Committee noong nangyari ang mga anomalya
kaya hindi raw siya ang dapat humarap sa ICI. Daon na nang hiniling ni Tino na imbestigahan ng ICI ang nasa 4 na bilyong pisong halaga ng flood control projects sa Davao City dahil sa posibleng anomalya, bagay na pinalagan ni Congressman Pulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Problema ang kawalan ng sapat na budget at kapangyarihan para sa Independent Commission for Infrastructure. At sa gitna ng investigasyon, wala po nakikitang sapat na basehan para imbestigahan si Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Malaki ang responsibilidad, pero maliit ang suporta. Ganyan kabigat ang pinapasa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa nag-resign na commissioner nito na si dating DPWH Secretary Rogelio Singson, problema ng ICI ang pera. Lumabas yung ICI 94, EO 94. Walang budget. Okay. Kumbaga, lumabag ka sa gera, solve mo yung problema, hindi ka naman binigyan ng armas. Wala nang ang budget, wala pa raw sapat na kapangyarihan ng ICI. Pero sila ang bagsakan ng sisi. Mag-imbita ka kung ayaw pumunta, wala ka nang magagawa. You don't even have subpoena powers. Gusto mong huwag paalisin ang isang tao. We don't have that. We have to go to court for a whole departure order. O ano nangyari? Nakaalis. Sisisihin pa kami doon. Punching bag ka na naman. Sa kabila niyan, hindi sang-ayon si Singson sa sinabi ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na porket nag-resign siya, ICI is dead na raw. Hindi rin daw totoo na ginagawa lang silang tagalinis ng Malacanang. Ang totoo, para ito sa bayan. Nagtatrabaho daw sila kahit walang sweldo. I don't think that's a fair statement. No? It's a commission work. Hindi naman kalat lang ng Malacanang ito, no? Kalat ng buong Pilipinas. Matatanda ang idinawit ni dating Congressman Zaldico ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos na aniyay nagpasingit umano ng 100 billion pesos sa 2025 national budget. Sinabi niya Nico sa kanyang mga video nang hindi nanumpa. Ayon kay Singson, mahina ang mga aligasyon ni Nico. Hindi raw sapat para imbestigahan ng Pangulo. Ang dami niyang sinabi. Pero anong basis nun? That's why we keep trying to invite baka kung gusto niya, kahit na Zoom, kung nasaan man siya sa mundong ito, if the Commission will accept a Zoom or a written affidavit. Sa panayam ni Frontline Pilipinas anchor Cheryl Cosim sa programang One Balita Pilipinas, umapela si Singson sa Kongreso na magpasa ng batas na nagbibigay ng dagdag na kapangyarihan sa ICI. I believe that ICI is an independent commission. It's still there. It needs more power, more teeth. No, so that's why I was appealing earlier to the members of Congress, both lower house and the Senate, to already pass it before the end of the year. Pero mukhang malabo raw yan, ayon sa ilang kongresista. If by Tuesday next week, it's not yet with the plenary, almost zero ang chances niyan, unless nga is certified as urgent. So inaasahan namin na gagalaw ito dahil pinangako naman ni Speaker Bolgidi na we will finish the ICA-IC bill before the Christmas break. Sa ngayon, hindi pa alam kung sino ang papalit sa mababakanting posisyon ni Singson sa ICI. Wala ring inirekomenda ang dating kalihim. Pero sana raw ay hindi na engineer, kundi isang certified public accountant at abogado. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. 2 linggo na raw mula nang mag-file ng resignation si ICI Commissioner Rogelio Singson. Umasa raw sila ng tugon sa Malacanang pero dinedma lang daw sila. Nagbabalik muli si Gerard de la Peña. Kahapon lang inanunsyo ang pagre-resign ni Commissioner Rogelio Singson sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero ayon mismo sa kanya, 2 linggo na raw ang nakakaraan mula nang i-file niya ang kanyang resignation. Dinedma raw siya ng Malacanang hanggang sa inanunsyo na ng ICI ang kanyang pagbibitiw. Hoping that there would be some response from Malacanang, pero apparently wala naman. So go ahead na kami. May nakiusap din daw sa kanya para mag-extend. Other than someone asking me kung pwede daw mag-extend until December 31, sabi ko no problem. So in fact, they said they will make the announcements, but since naglalabasan na, sabi ko might as well come out and
do a press con myself. Kung ganun Kwento lang, pa ni Singson sa programang Storycon ng One News, hindi pa raw hawak ng ICI lahat ng 41 million pesos na inaprubahang pondo sa kanila ng Department of Budget and Management. Sa halip daw na ilabas sa ICI, sa dyaryo lang daw yan lumabas. up to now, yung budget na sinasabi nila, nasa dyaryo lang, wala pa sa amin. 41 million, pero wala pa sa amin. Wala pa sa account ng ICI. Wala pa kami. Dagdag pa ni Singson, lumapit na raw sila noon sa Kamara para sa isinusulong na dagdag kapangyarihan sa ICI. Umaasa raw sila na may papasa ito. We have told them where are the problems, what needs to be done for the new ICI to be more effective. We're already promised by the leadership that they, I hope their promise comes true, that they will pass it. This house is on fire! Matatanda ang ibinunyag ni Congressman Edgar Erice sa kanyang privilege speech noong Oktubre na may isang miyembro ng ICI ang nagbabadyang magbitiw. Ilan sa mga rason daw ay ang limitadong kapangyarihan ng ICI. Tingin naman dyan ng palasyo, maganda naman yun, but we have to check nga kung there will be redundancy. Kasi there's already ombudsman. And then there's also DOJ na siyang magpa-file ng kaso or nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Hindi lamang si Singson ang may hinaing nung kasama pa sa ICI. Ayon sa dating Special Advisor ng Komisyon na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, abonado pa raw siya rito. Ibinunyog niya yan sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. Bukod kay Magalong, nagabono rin daw ang pumulit sa kanya bilang Special Advisor sa ICI na si Rodolfo Azurin Jr. Batat lang binunyag ng nag-resign sa ICI na si outgoing Commissioner Rogelio Babe Singson na kulang-kulang umano ang budget ng ICI. Sa akin siguro, umabot din siguro ng mga 30,000. Si General Azurin, siya rin na nagpa-front load ng cash. Pati dun sa mga suporta sa mga PNP na nag-iimbestiga, siya rin. Ganon din ang ginagawa niya. Binunyag din ni Magalong na may ilan pang miyembro ng ICI na nagbabadya na ring mag-resign. Kasunod yan ang pagbibitiw ni Singson. May naririnig din ako. Next time ko na lang banggit. Most probably, same sentiment. Stressful, lack of support, lack of authority, power. Yun ang mga sentiments talaga. Lalong umingay ang panawagang isabatas ang pagkakaroon ng People's Independent Commission na mag-iimbestiga sa lahat ng katiwalian. Kasunod yan ang pagbibitiw sa ICI ni Commissioner Rogelio Singson. Narito ang aking report. Resignation lang ni former Yung mga DPWH. resignation sa ICI, sir, ano pong masasabi ninyo? Hindi, gusto ko yung ICI magtanong sa akin. Yan ang pabirong tugon ni Senator Lito Lapid nang matanong tungkol sa pagbibitiw ng ilang mga opisyal ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero para sa ilang senador, hindi biro ang pag-resign ni Singson. Hudyat daw ito na dapat nang maipasa ang panukala para sa pagtatag ng Independent People's Commission na mag-iimbestiga sa lahat ng katiwalian sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Si Senator Kiko Pangilinan na chairman ng Senate Committee on Justice ang siyang nanguna sa pagdinig sa pagbuo ng IPC. Handa na raw itong pagdebatehan sa plenaryo. Saka yung pag-resign ni Sec Babes is, I think, all the more dapat talagang isulong itong IPC kasi nga siya mismo nga nagsasabi na kulang ang kapangyarihan, ang resources, ang pondo ng ICI para magampanan yung hinihingi sa kanyang trabaho. Si Senate President Tito Soto na principal author ng panukala, iginiit na dapat nang mabuo ang komisyon sa lalong madaling panahon. Hindi na rin daw siya nabigla sa pagbibitiw ni Singson. Hindi ako nagtataka sa stress noon. Nako. Tapos konti ang power nila. Ay, hindi nakakapagtaka yun. Can't blame them. Pinakamakasa yung IPC na lang. Total, nag-iimbestiga na ang Ombudsman at saka NBI. Ipasa na natin yung Independent People's Commission para powerful. Para naman kay Senator Erwin Tulfo, dapat mapalitan agad si Singson ng isang taong may kakayahan ding mag-imbestiga. Gayunman, tingin ni Tulfo, hindi natutuwa ang taong bayan sa tila ba pili na live streaming kung saan ang mga may gustong mag-executive session, pinapayagan din. They say live stream ito pwede pero wala executive session. Or kung may executive session kaya sa atin, sandali lang, di ba? Then you have to go out again kasi may mga important matters.
Sa kabila ng lahat, tuloy pa rin ang ICI sa investigasyon nito sa flood control scandal. Kahapon lang, inirekomenda na ng komisyon sa ombudsman na pakasuhan at imbestigahan ang ilan pang umano'y sangkot sa katiwalian. Kabilang na riyan ang ilang dati at kasalukuyang senador. Sir, yung mga kasamahan niyo, sir, na nadadawit po sa... nalulungkot naman ako, siyempre. Kasama natin yan. Lodi. Diba? Lodi. Love natin yan. Yung mga nadadawit po ngayon sa flood control, sir. Sana hindi totoo. Binawi ang registration ng mga construction company sa pag-aari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon sa Securities and Exchange Commission, kabilang sa mga tinanggalan ng certificates ang St. Timothy Construction Corporation at St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Yan ang mga kumpanya na nakakuha ng mga maanomalyang flood control projects. Ayon sa SEC, peke ang impormasyon sa beneficial ownership ng mga kumpanya kaya't binawi ang registration. Pinagmumulta rin ng 2 milyong piso ang bawat kumpanya. Meron din multang 1,000 piso kada araw para sa patuloy na paglabag ng mga kumpanya. May 15 araw mga Diskaya para magpaliwanag. Muling sumampa sa 59 peso mark ang palitan ng piso kontra dolyar. Nagsarayan sa 59 pesos and 0.22 centavos ngayong Huwebes. Mas mababa yan kumpara sa 58 pesos and 92 centavos na palitan noong Miyerkules. Nitong November 12 lang nang sumadsad sa pinakamababang palitan ang piso sa 59 pesos and 17 centavos kada US dollar. Tiyempo ang pagitan ng piso sa lumalakas na pangambang hindi maaabot ng Pilipinas ang target economic growth ngayong taon na 5.5% hanggang 6.5%. Muling tatayo bilang abogado ng gobyerno ang Office of the Solicitor General para depensa ng pagpaparesto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinalaga naman yan ng kampo ni Duterte. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Pinayagan na ng Korte Suprema ang Office of the Solicitor General na muling kumatawan sa gobyerno sa mga petisyong kumay kwestiyon sa pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ayon sa SC, aprobado ang entry of appearance ng OSG kahit dati itong umatras sa ilalim ni dating Soljan Menardo Guevara dahil sa posisyong walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Tinutupad din lamang po ng OSG ngayon yung mandato talaga na siya ang maging representative or siya ang maging counsel ng executive branch. Pero pumalag ang kampo ni Veronica Kitty Duterte na siyang respondent. Giit ng abogado niyang si Attorney Salvador Panelo. Trabaho ng soldier to represent the interest of the people, not of the administration or the ones holding power. Nanawagan din si Panelo sa Korte Suprema na desisyonan na ang nakabinbin pa nilang petisyon. Matatanda ang inaresto si Duterte noong Marso sa NAIA dahil sa crimes against humanity. Nananatili siya sa The Hague matapos ibasura ng ICC Appeals Chamber ang kanyang hiling na pansamantalang paglaya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Balik bansa na ang 9 na marinong nakaligtas mula sa inataking barko ng Houthi sa Red Sea. Live mula sa NAIA Terminal 1 nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, kumusta naman ang lagay ng mga nakaligtas sa kapatid nating marino? Yes, Mean, pasado 9 nga ngayong gabi nang dumating na nga dito sa bansa yung 9 na marino na na-hostage nga ng grupong rebeldeng Houthi. Nitong Miyerkules nang dumating sila sa Oman mula sa Yemen. Sinalubong sila ng mga tauhan natin sa Philippine Embassy sa Muscat at saka ng Department of Migrant Workers. Matatanda ang lula ng mga tripulante ng MV Eternity Sea na inatake ng Houthi nitong Hulyo nitong taon. Binaybay ng cargo ship ang Red Sea pa Somalia para magdala ng pagkain sa World Food Program nang pasubugin ito ng rebeldeng grupo. Una nang nakauwi ng Pilipinas nitong Hulyo ang 8 kasamahan ng mga tripulante. Ayon sa Department of Migrant Workers, 3 Pinoy ang nasawi at 1 ang nawala dahil sa pag-atake. Pinasalamatan naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang Sultanate of Oman dahil sa pagliligtas sa ating mga kababayan. Narito ang pahayag ng Pangulo. Kahit medyo natagalan, ay sa wakas ay makauwi na ang ating mga kababayan. Welcome home sa inyong lahat. Tama-tama, Merry Christmas.
Mayan, sa kakatapos nga lamang na press conference ng DMW, DOH at ng OWA at ng DFA, pinag-usapan nga yung assistance na matatanggap ng siyam na marino. Kabilang nga dyan yung financial assistance na ibibigay ng gobyerno sa kanila. Meron nga rin silang libreng medical at psychological consultation o kaya naman check-up. At meron nga rin silang matatanggap na livelihood assistance. At isa nga rin na kanilang ibibigay pa sa kanila is yung restorations ng mga document. Tutulungan sila dahil mga nawala yung kanilang mga IDs o yung kanilang pasaporte ay tutulungan din sila ng gobyerno. Mayan. Alright, maraming salamat, Faith Del Mundo. Kasado ng 3 araw na tigil pasada ng Land Transport Group simula December 9 hanggang December 11. Ayon sa Grupong Manibela, kasali rin ang ibang transport groups mula sa ibang bahagi ng bansa. Git ng grupo, patuloy pa rin daw ang panggigipit ng LTO at anilay pangungutong laban sa mga tsuper. Naantala rin daw ang pagre-rehistro nila kaugnay sa Public Transport Modernization Program. Posible rin daw napalawigin nila ang tigil pasada kapag walang tugon ng gobyerno sa kanilang mga hinaing. Hanggat pinapahirapan po nila kami, tuloy-tuloy po ito. Starting next week, ang target po natin talaga, bukod po sa ma-paralyze, maramdaman po ng gobyerno ang halaga ng mga jeepney, ng pampublikong sasakyan na pinapahirapan nila. Mga kapatid, nagbabadyang mag-landfall bukas ang bagyong Wilma. Mula sa pagiging low-pressure area, naging tropical depression na yan kaninang hapon. Higit 500 kilometro ang layo niyan sa silangan ng Katarman, Northern Samar. Nakataas ang wind signal number 1 sa Eastern Visayas at ilang parte ng Cebu, Bohol, Masbate at Caraga. Posible ang maglandfall bukas sa Eastern Samar o Dinagat Island. Tatawirin nito ang Central at Western Visayas, pati na ang Palawan at West Philippine Sea. Sa forecast ng Metro Weather, posibleng bukas ay halos buong Kabisayaan na ang makakaranas ng malakas na ulan dahil sa bagyo. Didikit din ito sa shear line na magdudulot ng mas malakas na ulan sa Kabikulan at Romblon. Sa linggo, maulan na rin sa Calabarzon, Mindoro Island at Western Visayas. Pagsapit ng Lunes, sa Palawan na nakasentro ang malakas na ulan. Sa linggo naman, mataas ang tsansa na umulan dito sa Metro Manila. Showbiz Tonight na tayo. Magsasama sa isang proyekto si Andrea Brillantes at Direk Eric Nati. Ibang Andrea raw ang makikita rito. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. 2026 looks bright for Blythe. Matapos ang pasilip sa upcoming kapatid show niyang Secrets in Prague, kasama si Enrique Hill. Kasi kung may papatay sa akin, I'd rather it be you. Buhay na buhay ang career ni Blythe dahil meron na siyang isa pang pasabog na project kasama ang award-winning director na si Eric Mati. Kung tungkol saan, matipid na naging sagot ni Direk Eric nang makausap siya ng News 5 sa Creative Asia 2025 by Netflix at Jeff sa Indonesia. We are working on a project with Andrea right now, which is a fun project for her. But it's going to be exciting, it's going to be fun, it's scheduled to shoot for next year. Exciting! Pero habang wala pang 2026, sa Metro Manila Film Festival muna mapapanood sina Enrique at Blythe. Enrique for Manila's Finest, kasama sina Piolo Pascual at Ashtin Olviga. Habang si Andrea naman, Reconnect, kung saan first-time producer si Gerald Anderson. At bago ang Blythe Eric Mati project, si Gerald at Eric muna ang magsasama sa global release ng 9-episode series na By Bust, The Undesirables. Inilabas na nga ang trailer niya na talaga namang world-class at makapigil hininga. Drug war na may halong politika ang tema ng serye na pagbibidahan ni Ann Curtis. Sa 2026 yan ire-release worldwide sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Nagsisimula pa lang tayo, marami pa akong pasabog when we return. Susunod, dating SK Kagawad sa Taguig, pinatay at ninakawan ng ₱250,000. Lalaki pinugutan matapos umanong mambuli ng kainumang broken-hearted sa Dipolog City. Pangulong Bongbong Marcos, hinalintulad ang korupsyon sa bansa sa sakit ng kanser. At ang Chelsea Fernandez, palaban sa swimsuit catwalk ng Miss Cosmo 2025. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinatay na, ninakawan pa ang isang dating SK Kagawad sa Taguig City. May 300,000 pesos na nakandang pabuya sa makakapagturo sa mga salarin. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Karumal-dumal ang krimen na nangyari sa kalsadang ito sa Barangay Ususan sa Taguig City. Ang lalaking naka-helmet, tumawid, saka binaril ng 2 beses nang nakasunod sa kanya. At kahit tumba na ang biktima, 2 beses pa ulit siyang pinaputukan. Base sa investigasyon, nakamotor ang biktima at hinarang siya ng riding in tandem. Ninakaw ang kanyang motor pati belt bag na may lamang ₱250,000 cash. Umalis na lang ang biktima pero hinabol at pinatay siya. Dito mismo sa kahabaan ng A. Luna Street nangyari yung insidente. Akala nga nung ilang mga residente, simpleng habulan at aksidente lang ang nangyari. Pero laking gulat nila nang biglang pagbabarilin mismo ng suspect yung biktima dito sa kinatatayuan ko, saka humarurot yung mga suspect patungong Pateros. Nakuhanan pa sa video ang pagtakas ng mga kawatan na tig-isa na ng motor. Dead on arrival ang 25 anyos na biktimang si Mark Herman Tangnya, dating SK Kagawad. Pauwi na raw noon ang biktima. Nakailang ikot itong mga suspect na to na sakay ng kanilang motorsiklo na halos inaabangan itong biktima nung lumabas siya sa kanilang lugar kung saan nagtatrabaho. Kalaunan, nakuha rin ng mga pulis ang motor ni Tangnya. Inabando na ito ng mga suspect sa kabilang barangay. Kabilang sa tinitignang motibo ay kung may kaugnayan ito sa negosyong litsunan ng biktima. Ang Pateros LGU magbibigay raw ng 300,000 pesos na pabuya sa sinumang makapagtuturo sa kinaroroonan ng mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nagsimula sa pang-aasar, pinugutan ng isang lalaki ng kanyang kainuman sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Base sa investigasyon, habang nasa inuman ay binubuli raw ng 43 anyos na biktima ang 26 anyos na suspect na sawi sa pag-ibig. Nauwi po yan sa pagtatalo hanggang sa may nakita na raw sa suspect na naglalakad habang bit-bit ang ulo ng biktima. Agad naman siyang inaresto. Na-recover din ang bolong ginamit sa krimen. Hinalintulad ni Pangulong Bongbong Marcos ang katiwalian sa bansa sa sakit na cancer. Anya, may mga masasagasaang opisyal sa gitna ng pag-alam sa katotohanan. Pero kailangan daw yan para masugpo ang korupsyon. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Paskong Pasko na ang feel sa loob ng Malacanang Hall na may mga pinailawang Christmas tree. Nang magtalumpati si Pangulong Bongbong Marcos sa year-end fellowship, problema pa rin sa korupsyon ng kanyang bukang bibig. Inihalin tulad niya pa ito sa nakamamatay na sakit. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. And to do that, and when you do that, you will bleed. Partikular na ine-imbestigahan ngayon ang kinurakot na ₱1 flood control projects. Nakakaladkad dyan ang mga matataas na opisyal, kabilang ang mga kongresista at senador na umano'y kumikbak ng bilyong-bilyong piso. Sa kabila raw na mga pag-alam sa katotohanan, may mga masasagasa ang tao para masigurong matutuldukan na ang katiwalian sa gobyerno. I am sorry that the people suffered because of it, but it's had to be done. We have to go through that pain, go through the difficulty, go through the anguish that the country is going through now. But we're Filipinos. We may be bleeding now, but we will also heal very, very quickly. Kanina, mismong si PBBM ang nanguna sa pag-inspeksyon ng 3.1 billion pesos na Bukana Bridge project sa Davao City. Kasama ng Pangulo roon si DPWH Secretary Vince Dizon. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila. Marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo.
Nakatakdang buksan ang naturang tulay bago matapos ang taon. Pabibilisin nito ang biyahe ng 35,000 na sasakyang inaasahang daraan sa Bukana Bridge araw-araw. Ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa, lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo. Bahagi ang naturang tulay ng Davao City Coastal Bypass Road Project na magkokonekta sa eastern at western part ng Davao City Coastal Road. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Palaban ang pambato natin sa swimsuit catwalk ng Miss Cosmo 2025 na si Chelsea Fernandez. Head turner at looking hot si Chelsea sa pagrampa niya in her red two-piece. Sa ngayon, si Chelsea ang nangunguna sa Cosmo People's Choice Competition. Fans can vote sa website ng Miss Cosmo. Sa December 20 naman ang coronation night sa Ho Chi Minh sa Vietnam. Nagsampa ng criminal complaint si Miss Universe at Thailand National Director Nawat Itzaragrisil laban kay Miss Universe 2025 winner Fatima Bosch. Dahil daw yan sa maling akusasyon ni Fatima laban kay Nawat. Sa pahayag na inilabas ng Miss Universe Thailand, hindi raw tinawag ni Nawat na dumbhead si Fatima sa isang pre-pageant event. Ang totoo raw na sinabi ni Nawat ay damage. Dito na nag-walkout si Fatima at ibinahagi sa media ang mga umano'y akusasyon laban kay Nawat. Kahit daw alam ni Fatima ang katotohanan ay hindi raw siya nag-sorry. Posible pa raw magsagawa ng legal action si Nawat kapag may madiskubre pang defamation. Wala pang pahayag si Fatima kaugnay dito. Susunod, kahon na may lamang milyon-milyong piso ng shabu hinagis at iniwan sa isang bubong sa Cavite. Bus driver patay ng matusok sa bakal mula sa nakabanggang truck sa Batangas. At Ellen Adarna, may patama sa mga yaman na yaman sa sarili. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Inihagis sa bubong ng kapitbahay ang shabu na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Ang suspect tumatakas doon sa bypass sa Cavite. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mr. Exclusive na si Gary De Leon. Yun po, natagpuan niyo na lang itong... Tumambad ang isang kahon na yan na may lamang mga pakete ng hinihinalang shabu sa bubong ng isang bahay sa General Trias, Cavite. Tinatayang aabot sa 5.5 million pesos ang halaga ng droga. Kwento na may-ari ng bahay, isang babae raw mula sa katabing bahay nila ang naghagis ng kahon. Tumalon din daw ang babae papunta sa kanilang bubong at nagtangkang magtago. May narinig kaming kalampag sa bubong. Tapos sabi ko, ano yun? Baka may... Paglingon ko dito sa kaliwa, may tao dito. So dyan siya nakatayo sa sulok. Sinita pa raw na may-ari ng bahay ang babae, pero naawa siya rito. Sabi niya, ate, pwede mo tutulungan? Sabi ko, bakit? Kung nag-away ba kayo dyan? Sabi ko, kung nag-away ba kayo? Kasi inisip ko, baka nag-away mag-asawa o ano. Sabi niya sa ate, pwede bang papalaan ako? Dito na lang daw siya lalabas. Sabi ko, di ko siya, ang inisip ko naman, sabi ko, baka nga naman nag-away sila. Sabi ko, sige, pinadaan ko na. Pero hindi pala away mag-asawa, kundi operasyon kontra droga ang tinatakasan ng babae. Dito sa bahay na to, nakatira yung babaeng sinasabing tumalon sa bubong ng kanilang kapitbahay. Nagkataon kasi na mayroong bypass operation ng PDEA sa lugar na ito kung saan 2 lalaki ang target. Natunugan daw ng babaeng operasyon kaya tumalon ito at kasama nito yung dala-dala niyang droga. Naaresto naman sa bahay ng babae ang 2 target na drug suspect. Nakuha sa kanila ang nasa 100 gramo ng shabu na aabot sa 680,000 pesos ang halaga. Tinutugis pa ang babaeng naghagis at nakaiwan ng droga.
Tukoy na ang pagkakakilanlan niya dahil sa nakitang kopya ng passport niya sa kanyang bahay. Pinakita po natin sa may-ari ng bahay through Rogues Gallery and positively identified po siya na may-ari ng bahay. Maharap ang babae sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sinalaki ng NBI ang isang warehouse na pagawaan ng mga peking branded na damit. Aabot sa higit 28 million pesos na halaga ng mga peking damit ang kanilang nakumpiska. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa warehouse na ito sa Balagtas, Bulacan, tumambad sa mga operatiba ng National Bureau of Investigation, Fraud and Financial Crimes Division ang libo-libong t-shirt. Inireklamo ng dalawang kilalang apparel brand ang nasabing warehouse na gumagawa raw ng mga peking produkto nila. Kasama rin ng NBI ang representative ng isa sa nasabing brand na personal pang ininspeksyon ng ilang damit at sticker. Can you examine it and determine kung yan ay, if that is a counterfeit or original item? Okay. It's their IPO label but it's counterfeit. Natagpuan din ang heat presser o makina sa pag-imprenta ng mga trademark at logo sa mga damit. Pati ang ilang computers para sa inventory at online selling. Ayon sa NBI, 1 taon na raw nag-ooperate ang nasabing warehouse. Aabot sa 28.6 million pesos ang halaga ng mga counterfeit items. So most probably, they saw the opportunity of earning money, a lot of money, kaya they manufactured these items. Ilang empleyado ng warehouse ang inabutan ng mga operatiba at inaalam pa ang pagkakilanlan. Wala raw noon ang mga may-ari. Pero tukoy na ng NBI ang kumpanyang nasa likod ng pagawaan. Magpa-file po tayo ng trademark infringement case. Ipa-file po natin sa Prosecutor's Office on. Matapos ang raid sa warehouse, ilang tindahan sa Binondo, Maynila ang pinuntahan ng NBI. Dito raw ibinebenta ang mga peking t-shirt. Kinumpiska ang mga paninda roon. Maaari ring sampahan ng kasong trademark infringement ang mga may-ari ng mga tindahang ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang driver ng bus matapos matusok ng bakal na karga ng nakasalpukang truck sa Batangas City. Ayon sa pamunuan ng bus company, sumabog umano ang gulong ng truck hanggang sa nawala ng kontrol ang driver nito. Napunta ang truck sa linya ng bus na nauwi sa salpukan. Sa lakas ng impact, tumalsik ang mga kargang bakal ng truck na tumusok sa driver. Sugatan naman ang konduktor at 19 na pasahero ng bus. Dinalas tanggapan ng pulisya ang truck driver para sa investigasyon. Sa Tayasan, Negros Oriental naman, nagkabanggaan ng dalawang van. Ayon sa pulisya, nag-overtake ang isa sa mga van na naging dahilan ng disgrasya. 8 ang sugatan sa aksidente. Mga kapatid, natong opisyal na pahayag ng TV5 kaugnay ng content agreement ng kapatid network sa ABS-CBN. When ABS-CBN lost its franchise in 2020, TV5 gave them a home. When Eat Bulaga lost its home in 2023, we welcomed them into ours. We've always been a kapatid to anyone in need. TV5 recognizes the value of ABS-CBN's well-loved programs to our viewers. However, their failure to meet their financial commitments to us has made it very difficult for us to compensate our own employees, talents, and partners who help deliver these programs to your homes. Our content agreement with ABS-CBN requires them to remit on a timely basis TV5's share of revenues they collect from advertisers. These amounts collected, our share being held by ABS-CBN for TV5, has reached such material value as to severely affect TV5's ability to settle its own obligations. Despite our repeated appeals, ABS-CBN has failed to pay what is due. Neither have they given assurances nor indicated that they can or will. To be clear, we value the partnership with ABS-CBN, and as part of the same industry, we understand ABS-CBN's financial difficulties. But TV5 is also faced with its own challenges. We need the funds owed to us to continue serving you, our viewers. Our leniency as well as forbearance must now yield to the realities of this business. To you, our viewers, rest assured that we are committed to serving you with the best programming, no matter what ensues from all these issues. Nananatili kaming tapat sa inyo, mga kapatid. Abangan, bahay na may makukulay na Christmas lights at display, may palibreng show. At ang bandang Cup of Joe, #1 sa iba't ibang music streaming platforms. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight.
Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. May patama na naman ba si Ellen Adarna sa estranged husband niyang si Derek Ramsey? Nag-story kasi si Ellen and I quote, if merong GGSS, meron ding YYSS. Yamang-yaman sa sarili, end of quote. Walang pangalan pero ang mga marites agad ng intriga. Baka raw si Derek yan dahil nag-flex ang aktor ng mga bagong halaman sa kanyang bahay nang mag-move out si Ellen. Hindi pa rin nagsasalta si Derek tungkol sa issue ng kanilang hiwalayan. Totoo at hindi multo. Number 1 ang Cup of Joe bilang local artist sa halos lahat ng music streaming platforms. Ayon sa Billboard Philippines, hindi lang sila chart toppers, sila ang bandang pinakamadalas magmulto sa global scene. Ang unang Pinoy act na pumasok sa Billboard Global 200. Number 1 din ang multo sa OPM Songs of 2025 sa Apple Music Philippines. Sa Spotify Wrapped, Cup of Joe rin ang top local artist, top local group at may top local song pa. Kayo na talaga, ibang klase ang silakbo ng inyong musika kahit dinadalaw tayo gabi-gabi ng kanilang mga hugot. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Thursday mga kapatid. At para naman sa ating papaong pampagood night Christmas is in the house, literal. May pa-light and sound show ang isang bahay. Not your ordinary Christmas house, libo-libong LED ang pinalibot sa dalawang palapag na bahay. Pati ang bakuran, meron ding pailaw. Sinabayan pa yan ng music para perfect harmony. Pasabog talaga ang entire show, kaya naman tuwang-tuwa ang mga residente, lalo na ang mga bata. Okay, sabi ng mga kapitbahay kasi meron din sounds eh. Ah, ikaw talaga. Oo nga. Hanggang anong oras lang? Baka naman hanggang 8 lang. Pero effort, ano? Yes. To come up with that? Ako, okay lang sa ganyan. Tapos sa labas tayo party-party. No? Ganun ng music. Ikaw, parang hindi natin alam kung ano yung party-party. Baka daw di mo alam kung ano yung party-party. Party-party, sir. Ito naman, sir. Any party-party, pwede kang mag-single-single, double-double doon. Oh, yung ginagawa natin. Ayan. Ayan na mismo. Kanya to. Kanya yung Thursday. Sige, Okay, sige. bigay namin. Yes, Buti na lang, finally. Biyernes na. Finally. Yan po ang 45 minutong pag-imay sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga. Oh, Sir Soy, kapatid sa Balitan sa Public Service. Ako po si Mehan Las Bañas Orase. Ako na po si Adlingaw, walang iwalaan sa Frontline Tonight.